Bali ngayong araw ay araw na kung saan may araw. Gumising ako na ikaw pa rin ang gusto ko. Alam nyo guys, ang ganda talaga ng butwa ng araw dito mga totoo kag mga inday. Halatang halata nga bubuhos kag hihinto na naman ang ulan dito mamaya. Naguugtas ako kasi mababasa na naman ang talithi ang bagol namin dito. Tsaka nga pala guys, dito kami pala nagturog-turugin sa Umarika. Tatlo kami ni mama kag ni papa. Mas maganda kasi kapag dito kaya matutulog kay pagkagising mo sa umaga, may muta ka. Pati Kasi maaga pa yan ang banwa-banwahin ya guys. Kapag dito ka magtuturog-turugin, pagbugtaw mo ng kaagahin, makakapagsimula ka na kaagad ng iyong mga gawain dito. Ay abo ang gawain na namin dito ya sa bukid, ang dami-dami gidya guys. Ti ako dito na mahog na ako dito ng mga aliens na nakakurong. Kinukurong namin sila dito kasi kung ipapakawala namin, kakainin nila yung mga sabod ni Nanay Nili kag ni Uncle Artem. Kag sa nasasabi ko na pala sa inyo ligad, malayo yung Tianggi dito na bibilhan ng Royal kag Skyflakes kung inkaso na magtrangkasong mga amaw na ito dahil pinakawala namin. Wala ta na may mahimo kundi inita na lang tubig. Ang ikaduwa sa second na aking ginawa dito mga totoo mga inday ay ang manglawig ng mga kamukha ko. Siyempre kay kamukha ko ang kambing, laban-laban gwapo gining mga kambing Pati ito pala guys yung mga kambing namin na mga salawayon, kayong mga bagong panggas namin na mga mais na may ibabaw doon ay kanilang hinaharap. Matatakan ko, lulundan ko gini sila dugay mais. Nandire, nanara. Amo na kay dinadayaw nyo kasi ako na ang pipisan ko kaayo kag pwede na daw akong mag-asawa. Pinagusto ka mo ba? Daw parang hindi man gani tayo makakajowa nito. Crush pa lang gani bigo na ta, mag-aasawa pa ayhan. Sos, pero sa totoo lang mga totoo mga inday, marunong naman talaga ako sa mga gawaing bahay, gawaing bukid, kag iban pa. Bagay na talaga akong maging future mo. Future timbang lang galing. Dire, nagluto na ako, total, pwede naman daw akong mag-asawa. Naglungag lang ako dito ng tinigang, tapos naningit ako ng kapayas ni Nanay Nili. Baw Nanay Nili. Pasensyahe lang gid ko Nanay Nili kay ang imo diri kapayas sinungkit ko. Imbis na yung maliliit yung aking susungkitin, yung mga malalaki yung aking nasungkit. Sorry gid Nanay Nili ha. Wala kami dibisudan. Kakapoy sige man tiner manok diri sa umanay. Ayambot. Kung matingala kagid man buwas nay nga nawala yung dagko na kapayas mo dito, ako yung nanguha. Sige lang nay. Madagko man nagyapon ang gagmay nga bunga sa may taas nay ho. Hulat-hulaton ta lang. Dayon na rin na. Actually yung ulam namin dito mga totoo ang mga inday ay may baka na lunod. Noodles lang galing. Hindi tanaya palawigon ito mga totoo ang mga inday. Diretso na tayo sa may luto na dayon nga sudaan. Tapos mamahaw na kami dito kay adlaw na. Baka tayo ay masusupay. Sa ganitong oras kasi mga totoo ang mga inday dapat nakakain na yung mga gwapo kagwapa ko nga mga magulang. Ma, allowance bima. Pagkatapos naming mamahaw-mahawin dito mga totoo ang mga inday, si mama bumalik na sa trabaho niya sa pagpamumugsok ng mga lipak paikot sa area na ito kasi ito ay kanyang kukudala ng screen kag ito ay papakawalan niya ng kambing kag manok sa loob. Grabing handom ni mama dito mga totoo ang mga inday. Ako naman iya mga totoo ang mga inday, pumunta ako doon sa may itaas kay kukunin ko yung honey bunches sugar plum yam ko kag idadalon dito pabalik sa may kubo kay mag-aarado si papa sang palayan namin. Tiyan nga pala, share ko lang no, isa na lang pala yung honey bunches sugar plum yam namin dito guys. Kag mayroon siyang isang baby tuti. Yung inahin kasi ay binalik na namin doon sa may-ari kasi naghihirap na kami sa kalisod sang pangita ng kanyang lalawigan dito na ay ambot. Ang dami-dami kasi ng mga baka dito guys, kakompetensya ng kalabaw namin sa mga damo. Nauubos na yung mga damo dito kag ang karabaw namin ay wala nang may makakain. Mayo tani kung pwede ni sila tigangan bugas kag pakaunon or o kung tigangan ta na lang kag sila ang himuon sudan. Sus ayawan ta sinakit-kit oy. Tapos dire nag-aararo na si Papa Father. Ang pipisan-pisan talaga ng amay kuya guys. Ako naman niya inutusan niya na bibisitahan ko daw yung mga sabod. Itong mga punlang palay guys, sabod itong tawag sa amin. Pagbisita ko dito, okay naman sila. Kay gatilindog pa man, tiningnan ko lang guys, baka may mga uod. Kag kung may uod, isprehan natin ng insecticide Tapos nagbisita naman ako dito sa may lumang mansyon ng kambing namin. Siya nga pala guys, nilipat na pala ni Papa yung mansyon ng kambing dito doon sa may sa may malapit sa kubo namin. Oo, kay dito tinaniman na ng tubo.
Di kung magdadagko ang tubo matatabunan ng mansyon. Ayawan ta sinaiya kapanuhot, mababakirasa ng ating beautiful face. Kag dapat ngayong araw guys, dapat mag-aabono sana kami ng mga tubo na dito ho. Kaso kay Permi nagaulan dito. Kada 30 minutes hibi ang langit. Sabi ni Papa, huwag na daw muna tayo mag-abono kay baka ito'y maaanod lang. Masasayang lang yung effort ko na ginawa ko naman ang lahat, pero saan ba ako nagkulang? Dayon dito sa itaas na binisitahan ko naman yung mga mais na bagong tanim dito, mga totoo mga inday kay baka pinangharap sang baby tuti ng hanibanchi ni Uncle Pael. Mayo lang kay wala gid man sang may kinanaan dito, amo to, nagstay na lang muna ako dito sa taas kag nagrelapse. Ay ambot ang buhay ko. Nagrelapse ako sa masasaya kag malulungkot na nakaraan na hindi ko na mababalikan at aayusin pa ang lahat. Pati yung taong pinakamamahal ko ay naging tuluyan ng naging alaala. Pagkabalik ko naman dito guys sa may kubo na umulan na naman. Palagi talagang umuulan dito guys. Parang hindi na kami makakagawa ng aming mga gawain. Dugay-dugay lang mag-uulan. Di ako yung magsisilong. Si Papa kay natakaan dugay sang sige pasilong na tungod sa kapisan ni Papa ato nagsulay sang sige araro dito. Dahil grabe yung trabaho nila, dapat makakain sila ng mabuti. Kaya dito na ako nagulgol ng manok. Binuhinan ko yung manok ni Mama doon na dito sa bukid guys. Kung wala kaming ulam, nagamamantiner na lang talaga kami ng manok dito. Dire naluto na yung adobo na manok kag manyaga na kami. Pagkatapos naming manyaga, tinulungan ko si Mama sa pagpangbugsok ng mga kudal dito sa may dire para mabilis matapos. Tapos nang hampil na ako dito ng mga kahon ng palayan habang nag-aararo si Papa. Dapat talagang hampilan namin ito yung mga kahon guys para magtataas kag mag-aayos yung mga kahon dito kag para na okay nga ting lalatay-latayan blaw na kag ang tubig ay maiipon sa loob kag para nga mas mapadali ang pagsuyod, pagkuha sa mga hilamon, basta mga sunod ng mga proseso ganito po talaga yung buhay namin dito mga guys. Bilang isang simpleng magsasaka, minamano-mano na lang talaga namin halos lahat ng mga trabaho dito. Pero ako, hindi ko kailanman ikinakahiya ang aming pamumuhay at ang mga ginagawa namin dito sa bukid. Ipinagmamalaki ko pagani ito kag ginabahagi ko pagani sa inyo kung anong tunay na buhay kag kabuhayan namin. Dahil dito kami guys lumaki. Dito kami natutong magsikap at ito rin yung tumutustos sa pag-aaral naming magkakapatid. Na-realize ko na hindi naman dapat ikinakahiya yung mga kahit anong marangal na trabaho o diskarte sa buhay basta ito'y malinis at tapat lang. Iba-iba man tayo ng mga kalagayan sa buhay, mas mahalaga na matuto tayong rumispeto sa isa't isa, magmahalan at magtulungan. Amo na gani guys, mahalin mo na lang ako kag mamahalin din kita. Sige po hanggang dito na lang muna dahil magtatrabaho pa ako. Bye-bye. Ingat!